Marami nagtatanong ng mga Chesero kung kumusta na daw ako. Well, maraming salamat po sa mga nangungumusta sa akin pero sa ngayon po talagang grieving pa rin po ako. Pero ito, nilalaban pa po natin kung hanggang saan tayo aabot. So mga Chesero, isa sa mga napag-usapan namin ni Walo pagdating sa Yamaha, ano ba yung mga motorsiklo na paborito namin? So, isa doon sa dinami namin, no? Itong Gravis 125. Kasi sabi nila, ito daw yung BBN Max. At alam nyo ba, ngayon 2025, meron doon na dagdag na features dito. So, ano kaya yung pinagbago doon sa unang modelong nilabas sila at sa ngayong 2025 version? Kaya naman, hello mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama si Walo dyan mga Chesero, dahil ito po ang kauna-unahang YouTube channel pagdating po sa mga canvassing po ng motorcycle parts and accessories. So ngayon, andito po kami sa Yamaha nagtahandal. Pag-uusapan lang naman natin kung ano ba yung pinagbago nitong Gravis 2025, di ba? In 5, 4, 3, 2, 1. Ang Yamaha Gravis ay unang inilabas sa Japan noong bandang 2017 bilang isang urban scooter na ang target ay ang mga rider na naghahanap ng classy design, fuel efficiency at comfortable ride. Sa ibang bansa, kilala ito sa pangalang Yamaha Access Z. Pero dito sa Pilipinas, inulunsad ito bilang Yamaha Gravis 125. Officially, pumasok sa Philippine market ang Yamaha Gravis noong 2019 at agad itong naging popular sa mga commuters at delivery riders dahil sa magaang itong handling at malaking compartment sa ilalim ng upuan. Isa ito sa mga scooter na may classic Euro-inspired design kaya stand out kahit sa city traffic. Ngayong araw, iisa-isahin natin ang bagong Yamaha Mio Gravis 2025. Kung sulit nga ba siya sa presyo niyang 84,900 pesos at ano ang bago kumpara sa dating models. At kung nagbabalak ka ng bagong scooter na tipid sa gas, loaded sa features at forma pa rin kahit pang daily ride, panoorin mo ito hanggang dulo mga Chesero. Kung naghahanap ka ng scooter na praktikal, matipid at loaded sa features, ito na yun ang Yamaha Mio Gravis 125 2025 version. Tara na mga Chesero, silipin na natin ang top 5 features sa siguradong magugustuhan mo. Simulan natin sa LED headlight mga Chesero. Mas maliwanag, mas kita ka sa daan, lalo na kung gabi ang biyahe. Safety first, di ba? Pangalawa, meron itong front fuel lead na nasa harapan na ang takip ng gas tank. Wala nang bukasan ng upuan o pagbaba pa ng gamit. Easy gas up anytime, anywhere. Pangatlo, ang malaking utility box under seat storage may 25 liters capacity. Kasya dito ang full face helmet, jacket, bag o kahit grocery mo. Diba? Panalo. Next, may built-in power socket to mga Chesero. Pwedeng mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Perfect sa mga laging online o naka-navigation. At ang panghuli, yung Y-Connect Ready. Ibig sabihin, pwede mong i-connect sa Yamaha app to monitor your fuel, battery status, service reminders at trip data. Modern na, smart pa. So ngayon nga mga Chesero, nalaman na natin kung ano ang top 5 features ng Yamaha Mio Gravis 125 2025. So ngayon, pag-usapan na natin ang pinakabuong vlog ng motor na to. Ito ang harapan ng Mio Gravis 125. Matapang ang itsura, modernong-moderno ang design. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang agresibong V-shaped LED headlight. Hindi lang siya astig tignan kundi fully LED na rin. Mula headlight hanggang signal lights, kaya panalong visibility kahit gabi ang biyahe mo. May hiwalay na DRL o daytime running light din ito. Kaya kahit hindi bukas ang buong ilaw, kitang-kita ka pa rin sa kalsada. Dagdag sa safety at forma, di ba? Mapapansin mo rin ang clean panel layout sa taas ng ilaw. Nandiyan ang emblem ng Yamaha at malinis ang linya ng harap.
sakto sa sporty commuter look na gusto ng karamihan ngayon. Kaya kung ilaw at forma ang hanap mo sa scooter, panalo talaga ang harap ng Mio Gravis. Astig sa itsura, panalo sa liwanag. Naka-telescopic fork suspension sa harapan. Ibig sabihin, kahit may lubak, hindi mo ramdam. Mas komportable ang biyahe, mas less ang pagod. Sa gulong naman, naka 100/90 ang sukat sa 12 inches na rim. Mas malapad ang tires kaya mas stable at kapit sa daan. At pagdating naman sa preno, panalo dahil naka single disc brake na to. Mas responsive at mabilis ang hinto kung kailangan. Ang digital instrument panel ng Yamaha Mio Gravis ay moderno at madaling basahin habang nagmamaneho, mga tesero. Unahin natin ang speedometer. Nasa gitna ang malaking numero na nagpapakita ng takbo mo sa kilometer per hour. Malinaw, malaki at readable kahit sa mabilisang tingin. Fuel gauge, matatagpuan sa kaliwang bahagi naman ng panel. Ito ay naka-vertical bar format. Madaling makita kung gaano pa karami ang laman ng tangki mo. Sa odometer naman tayo, trip meter. Nasa ilalim ng speed reading, may kita rito ang total ng kilometrong tinakbo mo at pwede mag-switch sa trip A, trip B gamit ang maliliit na button sa ibaba. At yung pang-apat, yung ilaw na indicator sa bandang ibaba ng panel may mga simbolo para sa signal light, high beam, engine warning light at receiving indicator para sa Y-Connect kung naka-activate ka man. Sa panel, meron tayong idle stop o yung engine stop, tapos meron tayong hazard at meron tayong horn at dito naman po sa kaliwa meron tayong high beam and low beam, horn at turn signal light. Isa sa pinaka-practical na feature ng Yamaha Mio Gravis 125 ay ang multi-function ignition system at ang built-in power socket. Makikita mo rito ang main keyhole na hindi lang simpleng on and off. Nandito na rin ang seat opener, ang fuel lid switch, kaya hindi mo na kailangan bumaba o magpaikot pa ng susi. Pero ito ang pinaka-astig, may power socket sa tabi ng ignition. Kaya habang bumabiyahe ka, pwede mong i-charge ang cellphone mo. Perfect kung gamit mo ito sa navigation or delivery apps or emergency calls. Ang charger ay secured sa loob ng panel kaya hindi exposed sa ulan. At pasok sa design ng motor, walang sabit, walang abala. Kaya kung ang hanap mo ay convenience at smart features, panalo ang ignition at charging setup ng Mio Gravis 125. So, baba pa tayo dito, makikita rin natin meron tayong hook dito for the helmet at meron tayong packet dito for the multi cup or whatever, no? So pwede rin cellphone kasi makicharge tayo dito. Ayos. Ito naman ang footboard o tapakan ng Yamaha Mio Gravis 125. Hindi lang ba sa design may purpose din, mga tesero. Wide at flat ang tapakan kaya may sapat kang space kung gusto mong i-relax ang paa mo habang nagdadrive ka at pwede ka rin magdala ng maliit na bag o grocery na pwede mong ilagay sa gitna. Mapapansin mo rin ang anti-slip textured surface ito kahit umuulan o basa ang sapatos mo, hindi ka madudulas. Designed with safety and mind talaga. Tingnan nyo naman ang upuan at side design ng Yamaha Mio Gravis 125. Angas sa forma at panalo sa comfort. Ang upuan ay may wide and flat contour kaya komportableng upuan kahit long ride o kahit may angkas. Ang material, high quality leather like seat cover na hindi madulas at hindi rin mainit kahit tirik ang araw. Sa side body naman, makikita mo ang embossed Mio Gravis badge. Dagdag premium look, hindi lang sticker, nakakaangat talaga. At syempre may aqua blue accent na nagbibigay ng sporty at modern feel. Simple pero may character. Parang sinasabi ng motor, oo, classy ako, mga tisero. Kaya kung forma ang usapan, hindi lang ito basta scooter. May premium at stylish design ang Mio Gravis mula sa harap hanggang sa likod. Ngayon, silipin naman natin ang likod ng Yamaha Mio Gravis 125. Fully LED din ang taillight kaya kahit gabi o maulan, visible ka pa rin sa likod ng ibang sasakyan. Napaka-importante nun, mga kisero. Ang suspension niya ay unit swing arm, matibay at design para sa daily use. Kaya kahit may angkas o may dala kang mabigat, komportable ka pa rin sa ride mo. Ang gulong sa likod ay naka 100/90/12. Malapad na tires para sa mas magandang grip at mas stable na cornering, lalo na kung basa o madulas ang kalsada. At sa preno naman, naka-drum brake ito sa likod. Simple pero matibay at low maintenance. Sapat ang stopping power para sa pang-araw-araw na biyahe. Kaya kung hanap mo ay comfort, grip at reliability, panalo talaga ang likurang setup ng Mio Gravis 125.
Alam mo ba kung bakit solid ang performance ng Yamaha Mio Gravis 125? Naku, tara na mga Tiyesero, pag-usapan na natin ang engine specs niya at simple lang ang paliwanag pero siguradong maiintindihan natin lahat. Under the hood, meron na itong 125cc air-cooled engine na may single overhead cam, single cylinder, FI at 2 valves. Ibig sabihin, saktong balance ng power at fuel efficiency. Hindi mainitin kahit traffic at hindi rin mabigat sa konsumo. Ang maximum power output niya ay 9.4 horsepower sa 8,000 RPM, habang ang torque naman ay 9.5 Nm sa 5,500 RPM. Magaang ang arangkada, smooth ang acceleration, at swak sa city ride at kahit paakyat na daan. Ang bore at stroke niya ay 52.4 by 57.9 na nagbibigay ng mas pinong at stable na engine cycle. At may compression ratio na 9.5:1 kaya efficient ang sulog ng gasolina. Bawat patak, sulit mga Tiyesero. May fuel tank capacity ito na 4.2 liters at ang average fuel consumption ay 45 kilometers per liter. Oo, tama narinig mo mga Tiyesero, tipid talaga sa gas. Sa isang tangke, pwede ka na mag-ride ng more than 180 kilometers. Equipped din ito ng smart motor generator starter kaya tahimik at smooth ang engine start. May auto start stop system din. Automatic na mamatay ang makina pag idle para makatipid ka pa lalo sa gas sa traffic. At syempre, CVT automatic transmission na, no shifting needed. Gas ka lang ng gas, smooth pa rin ang takbo. Pagdating naman sa sukat at laki, ang Yamaha Mio Gravis 125 ay saktong-sakto para sa city riders. Hindi masyadong bulky, hindi rin bitin. May overall length ito na 1,915mm, lapad na 690mm, at height na 1,115mm. Ang seat height ay 780mm, kaya abot na abot ng paa kahit ng mga hindi katangkarang katulad ko, at bagay din ito sa mga beginner at lady riders. Ang wheelbase naman ay 1,275mm, tamang haba para sa balance at stability habang bumabiyahe, lalo na mga likuan. May minimum ground clearance itong 135mm kaya panatag ka kahit may humps, lubak o baha. At ang bigat, 102 kilograms lang, kasama na ang langis at full tank ng gas. Magaan i-maneuver, madaling i-park at hindi ka mapapagod kahit araw-araw gamitin. Kaya kung sukat, timbang at comfort ang usapan, pasadong-pasado ang Yamaha Mio Gravis 125. At ayun na nga mga Tiyesero, kung nagustuhan mo ang features ng Yamaha Mio Gravis 125, i-comment mo lang kung alin ang pinaka-nagustuhan mo. Ilaw ba, storage, charging port, o ang comfort ng upuan? At kung may tanong ka o gusto mong ipa-review ng ibang motor, i-comment mo lang at babasahin po natin yan isa-isa. And please don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga motor tips, reviews at ride content natin. Hanggang sa susunod na biyahe, ride safe mga Tiyesero. Salamat po. So ayan na nga mga Tiyesero, napakadaming Gravis 2025 version dito sa Yamaha nagtahan, di ba? So punta na kayo. At ngayon, I'm sure nakuha nyo na lahat ang mga specs, lalo na sa mga baguhan natin mga Tiyesero na kukuha pala ng motorsiklo. Kaya naman kung ako sa inyo, bagay talaga to sa mga beginners. At kung ako din papipiliin, isa rin to sa mga gusto kong makuha kung tutulungan nyo kung makuha to. Ano pa rin tayo no? So yun nga mga Tiyesero, salamat sa mga nanonood hanggang dulo. Salamat po sa mga nagsusubscribe. Salamat po sa mga nanonood, nagla-like at nagko-comment. So ingat po tayong lahat at abangan nyo pa po ang mga iba nating gagawin mga reviews ng motorcycle. Ingat po lahat mga Tiyesero. Maraming salamat.